Ako nga. Nagulat ka ba? Matagal kong hinintay ito. Mr. Z, magkikita na rin tayo. Ako ang soulmate mo. Parang ang corny naman yata, no? Cindy? Ako man si Mr. X. O si Mr. Y. O kaya naman si Mr. Z. Hindi ka makakatakas mula sa akin. Okay lang ba yun? Baka matakot siya. Cindy, will you marry me? Pinapangako ko hindi na kita sasaktan. Waiter! Pagdating ni Miss Chen dito sa restaurant, magdagdag ka pa ng kandila dito. Patayin mo yung ilaw sa tapat ng ibang mesa para mas romantic. Yes, sir. Okay? Sige. Hello? Steven, ikaw ba yan? Si Dylan to. May nangyari kay Ana. Ano ka mo? My love, so sweet kapag kasama ka. Anong Tapat ng ibang mesa para mas romantic. Yes, sir. Okay? Sige. Hello? Steven, ikaw ba yan? Si Dylan to. May nangyari kay Ana. Ano ka mo? Steven, ikaw ba yan? Si Dylan to. May nangyari kay Ana. Ano ka mo? Muntik siya malunod. Dadalhin ko siya sa ospital. Paano nangyari yun? Ano ba nangyari? Mamaya na tayo mag-usap. Pumunta ka sa ospital. Sa ospital? Oh. Sige. Darating ako. Hintayin mo ako. Ano na naman ba ang gusto mo, Steven? Hindi ko hayaang sirain mong lakad ko ngayong gabi. Ba't ayaw niya sagutin ang tawag ko? Pagdating ni Miss Chen mamaya, pakisabing mauna na lang siya kumain. Tapos sabihin mo rin sa kanyang may pinuntahan ako importante. Paliliwanag ko na lang sa kanya. Sige po. Siguro, si Mr. Z ang lalaking yun. Hello? Ikaw si Mr. Z, di ba? Ako si Cindy Chen. Nice to meet you. Ganyan-ganyan yung naisip kong itsura mo. Sorry, Miss Chen. Hindi ako si Mr. Z. Si Mr. G po bang hinahanap niya? Ang pangalan na hinahanap ko, Mr. Z, at hindi Mr. G. Wala po Mr. Z dito. Mr. G lang po. Kasi, alam mo, nag-usap kami ni Mr. Z na magkikita kami rito. Baka po Mr. G. Hindi, Z, Mr. Z. Wala pong ibang tao rito, ma'am eh. Pinabook kasi ni Mr. G tong restaurant. Hindi G,
Z, Mr. Z. Kung ganun, ma'am, ano pong buong pangalan ni Mr. Z? Ang buong pangalan niya ay... Hmm? Matanong kita. Konti lang ang may apelyidong G. Yung tinutukoy mo bang Mr. G ay yung may-ari ng malaking kumpanya? Tapos, matangkad ba, payat, at maigsi ang buhok? Tapos parang mga higad ba ang kilay niya? Si Steven G ba? Tama po. Siya nga po yun, ma'am. Nagsiselos ako sa lalaking yan. See you tonight. Siguro hindi nakatadhana magkita tayo. Ito siguro mas mabuti para sa atin. Sana makagawa ka ng mas magagandang artworks. Susuportahan kita. Z, Cindy, alam mo ba... Wala kang kinalaman dito. Binibigyan niya ako ng lakas ng loob. Sana naman hindi ka na-disappoint at nalungkot. At sana mas marami ka pang gawing artworks. Pwede ba kitang iyain mag-dinner? Sana matuloy ng pagkikita natin. Sana mag-enjoy kayo ni Mr. Z. Good luck sa'yo. See you tonight. Sana matuloy ng pagkikita natin. Tama po. Siya nga po yun. Punta po siya sa ospital. Diyos ko, huwag niyong sabihin siya po yung taong sumusuporta sa akin. Yung bumili ng souvenir. At yung tao na palagi nagpapalakas ng loob ko. Nandito sa gallery yung buyer. Natouch pa nga siya sa kwento ng souvenir eh. Isang tingin pa lang niya, alam niya na yung kwento. Aksidente yung unang beses. Pero pag naulit, ibig sabihin nun, tadhana na. Kung ganon, hindi pala aksidente ang mga nangyari. Si Steven at si Mr. Z ay isa. Siya pala yung taong lihim na sumusuporta sa akin. Minahal niya ako. At ganon din ang anak namin. Hindi mo pa pala binubura yan. Oo naman. Ito ang unang family picture natin. Ito ang unang family picture natin. Kumusta na si Ana? Nasa emergency room siya ngayon. Bakit ka nandito? Di ba dapat nasa Paris ka? Kung wala ako rito, tingin mo makikita mo pa si Ana? Ano nangyari sa kanya? Nung isang araw, may nangyari sa isang estudyante niya. Panoorin mo to. Wag! Huwag niyo gawin yan, please! Pakiusap, itigil niyo na yan! Parang awa niyo na, ha? Lumapit ka! Huwag ka makialam! O bakit? Sige lang! Ba't kayo minto? Oh, sige na! Ipagpatuloy niyo na! Masasama nila. Huwag na kayo mahiya! Nasisiraan na ba sila? Magalit pa kayo! Yan yung nangyari kanina. Tinakot din nila siya. Huwag na raw siya magturo. Kanina? Ana? Kaya pala siya tumawag. Gusto niya sabihin yung nangyari sa kanya. Wala akong kaalam-alam sa mga nangyari. Tapos, sinundan ko siya. Nakita kong umiiyak siya sa may lawa. Sinundan mo siya hanggang doon? Stalker ka ba? Ano ba talaga motibo mo? Malamang alam mong inampun lang ni Eileen si Ana. Paano mo nalaman? Wala siyang ibang pinagsabihan nun. Alam ko. Dahil si Ana ang nawawala akong kapatid. Imposible. Wala siya nabanggit tungkol sa'yo. Hindi yan totoo.